Naniniwala ako na ang makabagong konstruksyon ay maaaring maging magaan, simple, kawili-wili, at mura. Kailangan mo lang lumabas ng kaunti sa nakasanayang pag-iisip at maunawaan na ang maliliit na gusali ay hindi naman kailangang maging sobrang matibay at, bilang resulta, napakabigat. Malinaw itong pinapakita ng aking proyektong bahay sa halagang $1,000 at iba pang mga estrukturang ginawa ko gamit ang simple at makabagong teknolohiya. Teknolohiyang madaling matutunan kahit nang walang dating kaalaman sa konstruksyon. Naniniwala ako na dumating na ang panahon para ikwento kung paano nagsimula ang lahat at kung paano ako napunta sa lahat ng ito. Mga kanta ni Yasha Kosyak. Para maging abot kaya ang mga solusyon sa konstruksyon, pag-usapan natin ito isa-isa. Kamusta sa lahat? Nakakagulat man, pero nagsimula ang aking paglalakbay sa napakamurang teknolohiya sa konstruksyon sa pamamagitan ng maliit na motorbangkang ito. Mukha itong nakakatawa dahil sa mababang gilid na halos sumasalo na ng tubig, pero kapag umandar na ito sa ibabaw ng tubig, nagiging totoong mabilis na motorbangka ito. Ang 10 kabayong motor ay nagbigay ng bilis sa mini bangka. Pinagdugtong-dugtong ko ang katawan ng bangka gamit ang puting styrofoam. Hinubog ko ito gamit kutsilyo at liha, saka binalutan ng fiberglass na nilagyan ng epoxy resin sa magkabilang panig. Pagkatapos tumigas, naging sobrang matibay at matigas ang katawan, pero magaan pa rin. Sa ilalim ng araw, halos kita na ang loob. Inililipat ang bangka sa bubong ng kotse. Gumana ang sandwich composite na epekto ng Sopromat. Gayunpaman, tumatak talaga ito sa aking alaala. Kaya pagkatapos ng ilang taon, naunawaan ko na ang kinabukasan ng sobrang murang konstruksyon ay nasa mga composite na materyales. Nakakatawa ang itsura dahil eksperimento ito. Pagkatapos, gumawa ako ng bangka na tama na ang sukat. Gumamit ako ng gypsum board at construction masilya para gumawa ng hulma ng ilalim ng bangka. Ginamit ko ang hulma para gawin ang fiberglass na hulmahan ng ilalim at dito ko ginawa ang fiberglass na ilalim ng bangka. Heto na! Diretso sa ilalim ng bangka, ginawa ang modelo ng panloob na ayos ng bangka gamit ang styrofoam, plaster panghulma at masilya. Sa mga kuhang ito, makikita ang mismong modelo. Ito ang mga piraso ng fiberglass mat na ginupit, sinukat at binilang ko para hindi malito. Sa susunod, gagawa ng hulmahan ng loob ng bangka. Ang paggamit ng mga karaniwang, murang materyales sa konstruksyon para sa mga mock-up ay nakatipid ng maraming pera. Malaki ang naitulong ng aking kaibigan, isang bihasang manggagawa sa pagkukumpuni ng apartment sa akin sa panahong ito. Ang nagawang matrix kasama ang bolvanong gawa sa styrofoam ay inalis mula sa ilalim. Mula sa matrix ng loob, ginawa ang fiberglass na loob at inilagay ito sa fiberglass na ilalim. Handa na ang katawan ng bangka at pang-industriya ang kalidad. Kahit sa garahe lang ito ginawa. Sa tulong ng mga fiberglass na matrix, ang ganitong mga fiberglass na katawan ay maaaring gawin kahit sa loob lang ng isang araw. Siyempre, kung sanay ka na sa fiberglass at may dalawang kasama. Ang paggamit ng gel coat ay nagbigay daan para makakuha ng katawan na may dekoratibo at panghuling proteksyon na patong kaagad, na parang pininturahan sa loob ng spray booth. Nagkaroon ng panahon sa buhay ko na nahilig ako sa paggawa ng bangka. Mga 15 taon na ang nakalipas. Mahina lang ang makina ng kaibigan ko kaya doon agad namin sinubukan. Ang katawan ay binubuo ng panlabas at panloob na bahagi na pinagdugtong kaya naging sobrang matibay ito. Plano ko ring punuin ng espesyal na foam ang loob at dahil dito magiging sobrang tibay ng bangka kahit lagyan mo pa ng 100 at 50 kabayong makina. Ang pinakaangkop sa ganitong laki at bigat ay 30. 40 lakas kabayo. Ang maliit na paggawa ng muebles na pinapatakbo ko noon ay halos magsara na at wala na akong ekstrang pera. Para makausad pa ako sa paggawa ng bangka, kailangan kong makabenta kahit 2 ng ganitong mga bangka. Hindi pwedeng maging sobrang mura ang ganitong bangka dahil mahal ang fiberglass na materyales at mahirap gawin. Dito sa amin, kahit libre ang mga bangka, walang may gusto. Mas gusto ng karamihan sa Belarus ang polyvinyl chloride inflatable bangka na may mahinang makina, habang imported na bangka naman ang pinipili ng mayayaman. Lumipas ang 5 taon. Minsan, nililinis namin ng bunso kong si Herman ang aming bangka at iniisip na lumilipad kami sa alon. Ang mga natutunan ko para sa hinaharap ng sobrang murang konstruksyon. Ang mahal na teknolohiya ay hindi magiging pangkaraniwan. At ang komplikadong teknolohiya ay hindi rin magiging pangkaraniwan. Kung kapos ka sa pera, iwasan ang seryosong gawain. Halos sinakop ng matris at unang bangka ang buong kamalig. Parang walang saysay ang mga nagdaang taon. Para kahit papaano ay mapataas ang pakinabang ng aking mga ginagawa,
10 taon na ang nakalipas mula nang nagsimula akong mag-shoot ng mga video at i-upload ang mga ito sa internet. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan at paminsan-minsan ay sumisibol ang kagustuhang ipagpatuloy ang proyekto tungkol sa mga bangka. Laban sa Agos. Dahil sa tulong ni Valentin at ng kanyang bangka, nakapagsagawa kami ng masusing pagsubok. Maganda talaga ang katangian ng bangka. Kung may pondo lang, sigurado akong marami pa akong magagawa tungkol sa mga bangka. Napagtanto ko rin na kaya kong gumawa ng matitibay na bagay gamit lang ang pakiramdam. Ang proyekto, bukod sa mga natutunan, ay wala namang naidulot na resulta. Pero pinatatag ako sa pakikibaka. Itutuloy. Nauunawaan ko ring ang sariling bangka ay nagbibigay ng kakaibang karanasan sa pagbisita sa bagong lugar. Baka hindi rin talaga nasayang ang lahat. Sa tulong ng mga manonood, nag-ipon ako para sa sarili kong malakas na makina ng bangka. Noong panahong iyon, isinara ko ang paggawa ng mga kasangkapan. Nabubuhay ako sa mga pansamantalang kita at balak ko ring subukan ang sarili ko sa konstruksyon. Mahuhusay ang mga construction worker na lalaki, hindi sila mahirap. Unang beses kong makita ang barrel sa una, namangha ako sa pagkaiba nito. Pinakamahalaga, pwede mong gawin ang estrukturang ito sa sarili mong lugar at dalhin natapos sa costumer. Tama, parang sa mga sofa namin. O kaya naman bilang isang handang set na mabilis buuin sa bahay ng costumer. Hindi hadlang ang masamang panahon o malayong lokasyon dahil hindi mo kailangang araw-araw pumunta para magtayo. Isang beses mo lang ito dadalhin. Puro benepisyo lang. Mabilis kong pinag-aralan ang karanasan ng mundo sa industriya ng paliguan na bariles at nagsimula akong gumawa ng isang sample para pag-aralan ang demand. Sa isang karaniwang garahe na 3x6, puro saya lang ang nararamdaman ko sa paggawa. Nakatuon ako sa kalidad. Sa simula, nagsagawa ako ng pag-aayos ng mga tabla para siguraduhin na parehong maganda ang itsura ng mga ito sa loob at labas. Bago buuin, maingat kong pinakinis ang lahat ng bahagi at pinahiran ng ilang patong ng dekalidad na pampreserba. Pagpapatuloy. Dahil nangyari lahat ito 10 taon na ang nakalipas, noong panahong iyon sa aming lugar, ang mga banyong bariles ay talagang kakaibang mga estruktura. Noong ginagawa ko ang una kong banyong bariles, hindi ko pa ito kailanman nakita ng personal. Ginawa ito sa kahoy na may buwanang uka at 40 mm kapal lang. Napakahalagang bahagi ng banyong bariles ang magandang kalan, na dapat ay may sobrang lakas dahil ang manipis na mga pader na kahoy ay hindi talaga kayang magbigay ng mataas na antas ng init. Gayunpaman, natutugunan pa rin ng banyong bariles ang karamihan sa pangangailangan ng mga sauna entusiast. Ang kakaibang hugis at murang pagkakagawa nito ay nagbibigay ng bagong karanasan at ginagawang mas abot kaya kumpara sa permanenteng sauna. Magaan din ito kaya madaling gawing mobile ang banyong bariles. At ito, ibang klase talaga. Lahat ng impormasyong nakuha ko mula sa internet ay nagbigay sa akin ng malaking pag-asa na magiging matagumpay ang proyekto. Kaya naman, mas ganado akong magtrabaho. Narito na ang hinihintay na pagbuo. Wala talaga akong ekstrang pera noon, kaya napilitan akong subukan pati ang paggawa ng kalan. Bakit nga naman hindi? At ang mga paliguan at mga kalan para dito, iyan ang kailangan para sa hinaharap na pagpapalawak, para sa hinaharap na produksyon. Iyan ang iniisip ko nang gawin ko ang una kong kalan gamit ang lumang bakal na profile. Ang paggamit ng profile sa paggawa nito ay nagbigay sa kalan ng ilang positibong katangian, tulad ng napakataas na paglalabas ng init at mahusay na tibay ng istruktura. At nakapag-practice din ako ng maayos sa bagong natutunang kakayahan sa pagwe-welding. Pinakamura ang metal na ginamit sa kalan na ito. Nasubukan at pinainit na. Astig talaga ang kalan. Walang masama kung pinturahan pa ito.
handa na ang paliguan. Nag-post ako ng anunsyo online. Para sa magandang pag-usad sa internet, kailangan ng malaking pera na wala na naman ako ngayon. May interes naman pero mabilis mawala ang bisa ng anunsyo. Sakto, dumating na ang taglamig. Ginawa kong parang ski ang lumang bakal para sa sauna at tinawag ko itong Terminator na Paragos. Pwedeng ikabit ang timon sa pintuan o kabilang dulo. Ito ang pinakasimpleng paraan para bigyan ng kahit kaunting kakayahang ilipat ang barrel sa una. Ang pangunahing ideya ay hilahin ang advertising object papalapit sa mataong kalsada para mas makita ito ng maraming tao. Sa malas, halos walang niyebe ang taglamig. Pinatibay ko pa ang profile ski gamit ang kahoy na balangkas. Medyo post-apocalyptic ang itsura ng lahat. Nagustuhan ko rin ang ganitong estilo. Sa tingin ko, maganda itong ideya para sa mga nasa hilagang lugar. Ikabit sa snowmobile, pumunta sa taiga o tundra. May tirahan at paliguan ka na agad, dalawang gamit sa isa. Mas maganda ang paliguan kapag ganitong ski. Dapat ang ginagawa mo ay akma sa klima ninyo, hindi basta-basta. Nananatili pa rin ang gusto kong gawing mobile ang paliguan gamit pa rin ang lumang bakal na profile. Nagpasya akong gumawa ng sariling trailer para sa pagtransport ng paliguan bariles. At nag-welding ako ng matibay na frame. Dito sa amin, ang presyo ng trailer na may tamang kapasidad ay mula $1,500. At ang itsura pati na rin ang kalidad ng mga iyon ay hindi rin maganda. Ang mga dekalidad ay nagkakahalaga ng $3,000 o higit pa. Sa ipon ko, nakaipon ako ng $700. Iyan lang ang kaya kong ilabas. Mabilis kong inaral ang mga pandaigdigang uso sa industriya ng trailer at bumili ako ng ilang pyesa. Interesante ang pag-angkop ng mga ito sa sarili kong frame. Unang paglabas, ang bunsong anak kong si Herman ang namamahala sa proseso. Pwede itong i-disassemble. Subukan para siguraduhin na maayos ang lahat. Teka lang. Noong nasa yugto pa lang ng pagdidisenyo, na nangyari mismo sa isip ko, nagpasya akong gawing nababaklas ang trailer para kung sakaling mabigo ulit, tulad ng nangyari sa bangka, maaari ko itong itabi sa isang sulok at hindi ito kakain ng buong garahe. Unang paglabas sa mga bukirin. Naisip ko na bukod sa paggawa ng paliguan at kalan, pwede rin akong gumawa ng trailer ayon sa order. Naging maayos lahat kaya dinagdagan ko ng kagamitan ang trailer platforma. Pakiramdam ko ay tagalikha ako ng sasakyan. Ang mga gulong mula sa Alfa Romeo ay nagdagdag ng sporty at mabilis na itsura sa trailer. Kaunting detalye na lang, nagtatrabaho ako sa panlabas na anyo. Kung walang tamang ilaw, hindi mo mailalabas ang trailer sa lungsod. Ang trailer transformer na nagiging malaking workbench ay handa na. Ang mga video ko tungkol sa mga do-it-yourself ay sobrang bagal, pero unti-unti pa ring sumisikat. Gusto ko ring maging do-it-yourself vlogger at naniniwala akong magtatagumpay ako rito. Ang asawa ko at ang panganay kong anak na si Mark, mukhang hindi masyadong naniniwala dito. Siyempre, tumutulong sila, pero pakiramdam ko, hindi nila ito ginagawa ng buong puso. Nang masabit ni Mark ang bagong ilaw sa gilid ng gate, hinintay ko munang patayin ng asawa ko ang kamera. Sinabi ko ang mga reklamo ko sa assistant at operator at narinig ko rin ang mga reklamo nila laban sa akin. Na inuubos ko lang daw ang oras at pera namin sa mga walang kwentang gusto ko. Noon, natapos ko na ang pagiging truck at bus driver, nakadalo ng leksyon sa pagkanta at naisipang mag-artista sa teatro. Ganyan talaga ang midlife crisis. Wala akong maisagot, kaya nag-shoot ako ng isa sa mga unang matagumpay kong video tungkol mismo sa pagbuo ng trailer na ito. Nalaman ko na kapag ikinabit mo ang kamera sa mismong pinagtatrabahuhan mo, nakakakuha ka ng magagandang kuha. At ang tripod magandang gamit din at ang pinakamahalaga, hindi ito sumasagot o nagrereklamo pabalik. Nagsimula akong maglaan ng mas maraming oras sa mga gawain ko. Ang aking pamilya ang naging mamumuhunan ko at puhunan nila ay tiwala sa akin.
sa aking asawa. Madalas akong nagpapresenta ng internet analytics. Ipinapakita ko na may 300 katao bawat araw na nanonood ng video at sa loob ng isang buwan, nadagdagan ng 25 bagong subscribers. Samantalang noong nakaraang buwan ay 12 lang. Handa na ang trailer kaya agad ko itong dinala sa pampamahalaang pagsusuri. Sa gulat ko, walang puna ang mahigpit na eksperto sa disenyo ko. Formal na ipinukpok ang Vehicle Identification Number Code at nakuha ko na ang plaka at rehistro. Ginawa ni Dimatorzok ang mga subtitle. Pagkatapos, nilagay ko ang paliguan sa trailer at napansin kong kapaki-pakinabang ang bagong trailer platforma. Kaya gumawa ako ng sariling jack para mas madali ang paglalagay at pagtanggal ng paliguan bariles. Ginamit ko rin ito sa pagdadala ng materyales at paghahatid ng tapos na paliguan. May ilang problema pero agad ko rin naresolba. Narito ang mga unang kuha ng pagkakarga ng paliguan sa trailer gamit ang ladrilyo bilang panigurado. Kung napapaniwala ko ang asawa ko sa magandang kinabukasan, mas mahirap gawin ito sa ibang kamag-anak. Parang pinaghihinalaan ng mga magulang ko na nababaliw na ako. Alam mo, madalas mangyari yan sa mga pelikula na sa simula ay maganda ang takbo ng negosyo ng isang karakter. May pera siya, pero kapag dumating ang mga problema, nadudurog siya, nagkukulong siya, sinasabi sa iba na may ginagawa siya, pero wala namang nangyayari. Hindi ko rin inalis sa isip na baka wala ako sa tamang pag-iisip at narinig ko, yon. Ang pangunahing pamantayan ng pagiging normal ay ang taong may matinding sakit sa pag-iisip ay hindi aamin na siya ay may sakit. Inaamin ko yon, kaya ibig sabihin, ayos lang ang lahat. Makasaysayang sandali, barrel sa una na nasa gulong. Kaunti na lang ang natitira. Magdagdag ng mga karatula ng patalastas at simulan ng ilabas ang gumaganang halimbawa sa mga mataong lugar. Sa ganitong paraan, di na ako mawawala ng order. Sa ganitong paraan, makakakuha ako ng pinakamura at pinaka-epektibong patalastas para sa aking negosyo. Mabilis kong naintindihan na ang ganitong klase ng paliguan ay maaaring maging napakagandang bagay para sa aktibong pahinga. Ang sarap matulog dito sa kalikasan. Dimitri, paano ka magpahinga? Nagpahinga pa nga ako sandali para magamit ko ng maayos ang kahoy na bahay na may gulong. Mataas din ang naging pagtingin ng mga kaibigan ko sa mobile na istruktura. Nagkaroon din ng malaking interes ang maraming hindi kakilala na nakakita nito. Pinakamalayong biyahe namin ay sa Ilog Dnipro, 100 kilometro mula sa amin. At pagdating sa tunay na gamit, lumampas pa ang banya-bangka sa inaasahan, lalo na kapag may singaw pa. Sige. Dahil portable ang struktura, pwede kang magsauna kahit saan, ilog, lawa, gubat o bukirin. Tiyaga lang. Huwag kang matutulog. Valentin, ubos na ang yelo doon. Mag-ingat ka. S, sa ganitong paliguan, laging welcome ka. Sige lang, sigaw lang. Tapos na ang pahinga, simulan na ang negosyo. Ako na mismo ang gumawa ng karatula at hindi na kumuha ng serbisyo ng mga nag-aalok ng laser cutting. Bakit ko pa sila papaliwanagan kung ano talaga ang gusto ko? Mas mabuti pang ako na lang ang gumawa para mas mabilis. Ginamit ko ang plastik ng lumang patalastas ng muebles bilang pangalawang gamit, kaya makakalikasan ito. Ang tamang font ay susi sa magandang pagtanggap ng patalastas.
Pinalaki ko ang mga letra, inilipat mula laptop papuntang papel, ginupit at nilagay sa plastic. Wala akong computer numerical control laser cutter, pero ang paggamit ng electric jigsaw ay nakatulong para magawa ko ng maayos ang kailangan. Maari nang ipagpatuloy ang paggawa ng karatula. Karugtong. Hindi naging maganda ang unang karatula dahil gawa lang ito sa mga pikto ng mga bagay na akala kong kaya ko. Maraming nalilito rito. Ang iba pa nga, akala nila fast food ito, hindi paliguan. Kaya kinailangan naming baguhin ang karatula. Ang pinakasimpleng disenyo ay nagpapadali ng mabilisang pagbabago. At ang pinakamahalaga, libre ito. Marami pa kaming natitirang gamit na plastic at maayos namang gumagana ang lagari. Pinakipot ko ang ibig sabihin ng karatula para lang sa mga paliguan. Nagkaroon din ako ng kaunting pagsisiyasat. Nalaman ko ang inaalok ng mga kakompetensya ko, kaya nagsimula akong gumawa ng paliguang parang bariles. Malaki ang epekto nito sa pagpili ko ng murang paraan ng pagtatayo. Magdadala ito ng maraming aral. Sa YouTube, mas maaga na lumalabas ang mga video ko ngayon. Ganun lang yun. Ito ang mahabang gilid para sa bubong. Sinasadya naming alisin ito para sa bubong. Sila, yung 70s, tama ba? O pumasok tayo sa loob para tingnan. Big sabihin, pareho lang ba ang mga tabla dito tulad ng nandito? Siyempre, hindi naman mas masama. Mas maganda nga, inaalis na namin lahat bago patuyuin ang mga tabla dahil kaya namin sunod-sunod gawin. Malinaw naman.